Nagbigay ng saloobin ang mga lehitimong mga fisher folks ng Barangay Lapas sa Narciso, Zambales patungkol sa lumalabas na balita at ibinabato sa mga mangingisda ng Zambales na wala nang ikinabubuhay dahil sa programang river restoration ng probinsya. At dahil dito, minabuti namin na puntahan at saliksikin ang mga asosasyon sa nasabing bayan upang marinig at makita mismo namin ang totoong kalagayan nila. Isa sa nakapanayam ko ay ang presidente ng Deep Sea Association na si China Argiles. Yung araw-araw na huli, ma'am? Hindi po totoo yung wala na pong nahuhuling isda dito dahil sa dredging. Katunayan po niyan, may data po ako ng huli ng lambaklad po namin. Last year po, nasa 11 tons po. Dito lang po yon sa tabi. Lambaklad alone lang po yon, at iba pa po yung mga huli ng mga maliit na mga isda. And this year po nasa 18 tons din po. Ano lang po yan, from January to June. January to June. Opo. May mga bagyo pa po, ha? Pagitan Opo. din ng May, June po. Opo, mga hangin, ganyan po. Gaano po katotoo yung sinasabi po ng mga, hindi ko po alam kung kilala niyo po itong mga pamamalakayan na ito, dahil lahat daw po kayo dito damay nga daw po nang dahil daw po sa dredging. Gaano po ito katotoo? Ay, hindi naman po. Hindi ko po alam sa kanila, pero sa experience ko po, hindi naman po ganun ka extreme yung sinasabi nila na wala nang nahuli dahil sa dredging po. Hindi naman po ganun. Sa amin po wala, maganda po yung epekto ng dredging dahil po nahuhukay nga po yung buhangin mula doon sa bridge, doon sa river. Kasi experience ko din po dati, tumataas na yung tapos yung tubig po pupunta dito sa barangay po namin. Pero yung ano po na wala na pong nahuli, wala naman po gano'n. Wala po yata ang isda ngayon mas dumadami nga po yung bangka mas maraming gustong mangisda. Tinanong ko din si President Argiles kung may mga programa ba at tulong ang lalawigan ng Zambales sa kanila, at ito ang kanyang naging tugon. So, bilang presidente po, kamusta po yung tulong na nakukuha po ninyo sa probinsya, sa kay Gov? Napaka-supportive po ng namin, ng gobernador po namin. Kasi marami po siyang plano ngayon sa mga mangingisda. Kundi programa po ang gobernador po natin na bigyan ng mga benepisyo ang mga mangingisda. Meron po kaming life insurance. Actually, accidental insurance lang po sa ngayon. Tapos pero po meron po yung mga bantay dagat, may life insurance po sila. Galing po kay Gov po yun, programa po niya. Tapos meron din po siyang mga project na payaw po, mga aggregating device po kung saan namamahay ang mga isda. Tapos pinupuntahan po ng mga mangisda. Doon po sila nanguhuli. Tapos may mga bangka rin po siyang mga pinamimigay. Marami pong benefits at project po ang ating gobyerno. Ginagawa ang pamahalaang provincial na mga alternatibong livelihood para po sa mga mangingisda. Hindi naman po tayo pinababayaan. At hindi po totoo na wala na pong nahuhuling isda. Yung matamad lang po siguro yung walang mahuling isda. At dahil nga ang issue na ito ay galing sa isinisigaw ng nagpapakilalang environmentalist, minabuti ko na ding tanungin si President Argiles kung may nagpunta at nagtanong ba sa kanila ng mga environmentalist upang mag-obserba at makita ang totoong pamumuhay ng mga mangingisda sa kanilang lugar. Ang maganda po siguro makipag-ano na lang siya, makipag-collaborate or tumulong sa anumang paraan na mas makakapabuti. At bantayan niya kung talagang naaabuso po yung dredging. Kung talagang nakaka-apekto ng andito naman po kaming mga mangingisda, umaantabay din naman po kami kung ano po yung magiging epekto sa amin ng
so far po wala naman po gaano. Siyempre kung hindi magandang epekto ng dredging, kayo pa yung mangunguna. Opo talaga po. Tanungin ko po kayo kasi may mga environmentalist nga daw po sila na kayo po ba napuntahan nila dito, na-interview po ba nila kayo dito nitong mga sinasabing environmentalist po? Wala pa po. Wala pa po. Hindi pa sila nakipag-ugnayan. Wala pa po nakakausap ng mga environmental. So, Nakapanayam din namin ang isa sa matagal ng nangingisda sa karagatan at siya ang kauna-unahang presidente ng Deep Sea Association sa Barangay La Paz na ngayon ay Vice President na ng nasabing asosasyon na si Santiago Brocoy. Yung mga magulang ko ay namatay na po silang dalawa. Dito na namatay. apo. Lahat po kaming magkapatid, siyam po kami, nandito po kami lahat. Puro pangisda po trabaho namin. Yun po ang unang pangunahing kabuhayan po ninyo. Ilang taon na po kayo mangingisda? Ganun din po. 40 na rin, 40 years old. 40 years na rin po. Bali, deep sea po kayo? Oo, Deep Sea. Ako ang unang naging chairman ng 13 years dito sa Deep Sea. So, ibig sabihin po, inabutan po ninyo yung pinatubo. Oo. Pumutok yung pinatubo po. Pumutok pinatubo dito po kami na. Opo. So, kamusta po yung ilog natin nung pumutok po yung pinatubo? Mabuti nga po yan at medyo nabas-buwasan nila yung buhangin dyan sa ilog. Nung nakalimutan ko nga nung 1920, lumusot kasi yung yung tubig dito sa barangay. Opo, 2006. 2006 ba yun? Opo. Yun po ang nabuta ko dito, bumahangin dito sa barangay kasi nag-drop yung doon eh. Kasi sa sobrang dami ng buhangin. Hindi nakadalo yung tubig sa ilog. Dito na punta po? Dito sa yung saksi mismo si Kapitan. Opo, dito po dumaloy yung tubig sa inyo, sa barangay nyo. Gaano kataas po yung tubig? Nasa 6 feet yata yung lalim niya. 6 feet po. Yung mga kabahayan po dito nun, wash out. Banda ron lang po sa gitna ng kuwan kasi yung natamaan talaga, puro 2 at saka 3, 4. Ano kasi lumusot. Kaya ang ginawa namin nun para makatawid kami sa kabilang binabangkan lang namin. Nababangka kami dyan para 2006. 2006 yata. Opo. Ngayon po na may river restoration po. Ano pong naobserbahan po ninyo, Chairman? Medyo maganda naman natin na may nagkaroon ng drilling. Basa yung buhangin. Diretso na yung daloy ng tubig dito sa natin. Sa 40 years po ninyong nangingisda po sa deep sea. Ibig sabihin, pumapalaot po talaga kayo sa gitna ng karagatan. Kasi may mga nagsasabi po na kayo daw pong mga mangingisda dito, wala daw pong nahuhuli ng isda dahil po sa dredging. Ano po masasabi ninyo? Wala po akong masasabi sa dredging. Yung panghuli naman namin, yung okay pa naman eh. Wala pong epekto yung sa amin yung dredging na yan. Lalo pa itong baklan namin mas malapit dyan. Wala naman problema. Tuloy-tuloy naman yung harvest namin ng isda. Hindi naman nagbabago eh. Hindi po nabubulabog daw po yung mga isda. Hindi kami maniwala dyan. Natural lang sa isda yan. Wala talagang kuhan yun. Masasabi ninyo dun sa mga mangingisda na pumupunta pa po sa Manila para po magprotesta na wala daw po kayong huli dito sa San Rey. Tanungin ko ho kayo, kilala niyo ho kaya yung mga yan? May kilala ho ba kayo na mga po talaga na wala daw po silang nahuhuli? May ganun po ba kayong naririnig na? Parang wala naman akong nabitaan na wala silang nahuhuli. Diyan nga mismo sila sa tabi ng ilog, diyan sila naglalambat. Marami naman silang nahuhuli. Opo. Mga taga-Palakad, hindi ko lang po alam kung sinong nagsasabi. Hindi ko lang ako narinig na ganun issue. Opo. Pero sa amin, hindi kami naepektuhan sa tuloy-tuloy yung hanap buhay namin dito. Fake news ang mga sinasabi ng mga yan na wala na silang mahuli. Hindi ako maniwala doon. Opo. Kami ng mga membro na para dito sa Lambaklan para masaksiyan nila kung gaano karaming nahuli ng isda nito. Kasi kaysa lalaot pa kami sa malayo, dito sa focus kami sa Baklad, dyan nasa tabi, makikita mo. Araw-araw nasa tabi kami, kapiling namin pamilya, tuloy-tuloy ang panang-harvest namin ng isda. Oo. Araw-araw, tsaka kahit na... Nakatapon po kami nag-harvest ng Baklad. Mga ilang kilo po na kukuha natin? Kaya na sabi ni Sherman, yung nag-compute nila sa yung 3 months yata namin na may tinulada ang huli namin, naka-18 ton daw eh. Kasi naka-recall po lahat yan para may pasa namin sa region. Ito ang mga huli na ang Baklad. Kaya may kami dyan. At tulad po nung tanong ko po sa mga na-interview po namin ngayong araw na mangingisda, meron na po bang nag-interview po sa inyo dito na environmentalist po? Wala pa po. May nag-interview na po din sa inyo ng ibang media po sa inyo dito? Wala pa po. Wala pa din po kayo napansin na may nagpunta po dito sa area para mag-observe po sa inyo? Wala pa po. Wala pa rin po talaga.
May mensahe naman na gustong iparating si Vice President Brocoy sa mga kumakalat na balita. Kaya nga po, ang masasabi ko lang po sa kanila, minsan kasi ganun-ganun lang balita. Dapat huwag tayo magano ng balita ng fake news. Ang katotohanan lang yung sasabihin natin. Kaya sa amin, saksi kami. Walang din nakakaano sa amin yung mga tuloy-tuloy na buhay ang mga isda namin dito. Yan lang po, sana huwag naman kayo mag-fake news na Kapanayam din namin ang isa sa mga miyembro ng Samahang Pamamalakaya na lehitimong taga-Barangay La Paz na nangingisda din sa bunganga ng Santo Tomas River. Pinabulaanan din niya ang mga balita na ang mga mangingisda dito ay wala nang nahuhuli dahil sa programang River Restoration. Basta naman po yung pangingisda po ninyo dito. Ayos Ngayon, Ayos naman. may isda naman po. Meron naman. May nahuhuli po. Meron din. Nahuhuli niyo doon po. Halo-halo din may espada. Lahat po ng klase ng isda po. Mga ilang kilo po yung pinakamaraming. Ay, nung marami po yung nakuha namin, kulang po yun. Kulang 100 kilo. Lambat na Yung lambat. Lambat lang po yun. Oo. Yun, yung tinatawag na sapsap yun. Yun, madami, oo. Yung mga taga doon din sa amin, yung mga kasama namin, mga, alam yung espada. Yung, Nalalaki. yun. Ang dami rin nilang nakukuha. May mga alamang din ko yata. Oo, alamang. Parang mas maganda po ngayon dahil nahukay. Bakit po? Kasi pag nahukay po ng isda at lumalim, doon po naniniran yung mga isda. Mas marami po kayo. Oo, mas marami pag ganong malalim yung Kesa po dati. kaysa po dati. Ayon din sa tagapagsalita ng Samahang Pamamalakaya, sila ay ginagamit lamang upang sirain ang programa na sana ay magsasaayos ng panunumbalik ng buhay at ganda ng mga ilog na nababarahan ng buhangin na galing sa pinatubo. Sa inyo, may masasabi po ba kayo na kasamahan po ninyo na ayaw po yung dredging? Wala naman po. Sa samahang pong pamalakay, wala pong Wala pong question. Wala. Ano po masasabi po ninyo kasi may pamamalakaya din po lumalabas. Kaya na nga po nagsasalita din po. Ano pong masasabi niyo parang doon? ginagamit kami na panira sa na yan. Ginagamit kami. Yung ang alam ko baka sinisiraan lang po talaga yung para maalis po yung dredging na yan. Kaya gumagamit sila ng pangalan ng mga taong mangingisda. Pero hindi po kayo yun? Hindi po. Diretsahan na din naming tinanong ang Samahang Pamamalakaya kung maganda ba ang naidudulot ng river restoration para sa kanilang kabuhayan. Rin pong naidudulot niyang dredging na yan. Kasi po naalisan po nga ng buhangin. Di ba? Pag lumalim na pag mas mataas na po yung buhangin, pag malakas na po yung ulan, baka bahayin yung dalawang bayan. Siyempre mas mataas na yung buhangin kaysa dun sa So isa po yan sa, kumbaga, kinababahala nyo rin, no? Opo. Pag hindi nalisan ng buhangin yan. Hindi na din nakapagpigil na magsalita ang isa sa nakasabay namin na miyembro din ng Deep Sea Association na maglabas ng kanyang saloobin patungkol sa balita na nagagamit ang buong mangingisda ng bayan ng San Narciso at bayan ng San Felipe dito sa Zambales. Lahat ng mangingisda sa buong Zambales, dapat magkita-kita rin tayo para malaman natin kung anong totoo. Natin yung side natin. May kanya-kanya naman tayo opinion, may kanya-kanya tayong patakaran. Yung baka naman illegal ang gawa Kami may sinusundan kaming batas ng galing talaga sa BIPAR. Kasi bawal sa amin yung illegal. Isa rin kami sa nagpupuksa ng illegal. Ay pwede naman i-edit ang kwento kung kukunan nila ng opinion, gagawa ako ng opinion. Yung kwento kasi depende sa sa kwento mo kung malapit ba sa katotohanan so dapat lang tayo. Ibang bis nila, dapat magsangguni rin sila sa ibang mga isda, hindi yung mayroon sila kung hindi sana nila side namin. Ibig ba mga isda kung nagbuo lang sila na kunyari sila mga isda, hindi naman pala tunay legit, mahirap doon. Kawawa naman kaming mga isda na talagang tunay na nangingisda. Di po ba? Kaya madadamay yun.